So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa buhay ng tao dito sa mundong ito, no. Alam niyo naman 'di ba, no, na sa buhay negosyante, halimbawa negosyante, paano mo makakamit ang isang successful, no, na negosyo? Siyempre sa pagsisikap mo. Paano kung sa pagnegosyo mo marami kang kompetensya? So, itong mga kompetensyang ito yung mga pumipigil sa iyo upang ikaw ay magtagumpay. Sila rin yung pumipigil sa iyo. Kung ano yung gusto mong maabot, ganun din ang gagawin nila. So, mahahati yung customer. So, sila ang distraction sa iyo upang makamit mo ang tagumpay. May goal ka na to, ngunit nahirapan ka maabot dahil nga mayroong kompetensya ka na mahirapan ka, na nagpapahirap sa iyo upang makamit mo ang isang pangarap. Ang kompetensya mo ay parang yung tao na pumipigil sa iyo. Huwag mong kabutin yan, pipigilan kita kasi gusto ko rin. So pareho kayong dalawa nagkukompetensya. So sa buhay ng tao, sa ating Panginoong Jesucristo, nagkukompetensya rin tayo. Ang kakompetensya natin sa buhay natin ito ay itong mundo. Itong mundo, alam nyo naman ang mundong ito, full of distraction. Ano ba yung distraction? Hindi itong distraction ng pagkawasa, kundi distract, yung panlilinlang na dinidistract ka upang ikaw ay hindi makarating sa ating Panginoon Kristo. Ang mundong ito, parang tao na pumipigil sa iyo na lalapit sa Panginoon dahil nga sa kahalayan na ino-offer dito. Ang buhay ng tao ay tulad nito. Para tayong mga tao na nilisan ang isang syudad at inutusan na puntahan nyo ang isang syudad na yun. Kailangan makarating kayo doon sa syudad na yun bago maggabi. So, lahat ng tao lumalakad papunta doon sa syudad na paroroonan. So, dahil nga maraming tao ang lumisan, naraanan natin ang kagubatan, nadaanan din natin ang city, yung city na puno-puno ng kahalayan, daming ino-offer, fun, saya, andoon. So sa daming tao na lumalakad, maraming tao ang naaliw, kumbaga nalinlang at huminto doon sa city na yon. Kasi nga mas pinilit nila na gustong magsaya. Ay, ito ang tunay na saya. Ito na nagsasayahan sila, ngunit may mga tao din na continue pa rin sa kanilang paglalakad at hindi nagpapadala sa mga distraction na pumipigil sa kanilang paglalakad. Itong mga bagay na ito sa city na ito yung mga bagay na nagdi-distract sa mga tao upang huminto. Ino-offeran sila ng kayamanan, bahay, salapi, kasiyahan, ganito, lahat. Kaya maraming mga tao ang huminto sa kanilang paglalakad. Kaya pagdating ng kagabihan, yung mga tao na hindi huminto, nakakarating sa kanilang paroroonan. Ngunit, maraming mga tao na nakarealize, uy, nandito na, gabi na, uli na ang lahat, hindi na sila makaabot sa kanilang paroroonan. So, ganito rin ang nangyayari sa atin dito sa mundong ito, sa mga tao. So, dito sa mundong ito, instead na mananampalataya tayo sa ating Panginoon, kasi ang buhay natin dito sa mundong ito lumilipas, sandali lamang. Nilagay tayo ng ating Panginoon dito sa mundong ito for His kingdom, for His glory, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, para sa kanyang kaluwalhatian. So, ngunit ang mga tao masyadong nadidistract sa ino-offer ng mundong ito. Ino-offeran ang tao ng ganito, ganyan, kasayahan, pera, kayamanan, bahay, sasakyan, kaligayahan, lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo. Huwag ka lang lumapit sa Panginoon. So ganito ang nangyayari dito sa mundo ito. So huwag sana tayong magpapadala. Continue to walk. Yung tulad nung nangyayari sa mga panahon ng mga Israelita nung pinalabas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang mga tao. Dumadaan sila sa mga hirap na ganito, ganyan, hanggang sa nakakarating sila doon sa lupang
pangako. Ngunit hindi madali ang kanilang pagdating doon sa lupang pangako dahil nga sa daming distraction, dahil nga sa katigasan ng ulo at kasalanan ng bawat tao. So, ganito rin ang mangyayari sa atin. So, continue to move forward. So, may mga taong pasaway. So, lagi nyo pong tatandaan, ang mundong ito ang isa sa mga pumipigil sa atin na magbalik sa Panginoon. Isa itong mga distraction upang tayo ay hihinto. Hindi tayo makaabante. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay mananampalataya tayo upang tayo ay maligtas. Ngunit ang mundong ito ayaw ng mundo na ang tao maligtas. Gusto ng mundong ito, ino-offer ng mundong ito yung lahat ng uri ng kasayahan, pera, itong mga bagay na ito nakaka-distract or nakakalinlang sa bawat tao na nabibighani sa kagandahan at kaningningan ng mundong ito na hindi man lang nila na-realize or naiisip na temporary lamang ang mga bagay sa mundong ito, na ang ating tunay na dapat abutin ay yung buhay na walang hanggan, ang kaharian ng Diyos. Wala sa mundong ito. Kahit pa maabot mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, all these things is temporary. So ngayon, kung pinipili mo ang mundong ito kaysa sa Panginoon, anong mangyayari sa iyo pagdating ng araw? So mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon. Mag-ingat po kayo, baka masyado na kayong nalilinlang, naaaliw, nabibighani sa kayamanan na meron kayo. Sa pera, sa magandang bahay, kotse, nagiging proud na kayo. Ang hindi nyo alam na yung kaluluwa nyo nakabitin na pala sa kamatayan. Kunting pitik na lang yan, huhulog na kayo. So wag nyong sayangin yung buhay nyo sa panandaliang aliw sa mundo ito. Sa panandaliang, o kumbaga temporary success. No, temporary success, no, hindi mo niyan mahawakan habang buhay. May Diyos tayo na dapat paglingkuran. May maganda siyang offer sa atin after this life. No, so hanggang dito na lang, no, in everyone. Amen.